First and foremost mga kaibigan, tapusin na natin ang issue tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Saan nga ba ito napunta? Tama nga ba ang naging paggastos nito? At wala nga ba talagang nawawala sa perang ibinigay sa kanya ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Now, let us recall the very first relationship and agreement between the Vice President and the President of the Republic of the Philippines. Ayan mga kaibigan, ito po yung panahon na sila po ay talaga namang masasabi nating unit team. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Samahan po ninyo ako na talakayin ang tungkol sa confidential fund upang ito po ay matuldukan na. Sometimes in early 2022, Vice President Sara Duterte requested a confidential fund mula kay President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Pumayag po ang Pangulo na i-transfer ang 125 milyon mula sa kanyang budget noong 2022. Tama mga kaibigan, humiling po ang Vice Presidente sa ating Pangulo ng 125 milyon mula sa Presidente. Pumayag po ang Pangulo. Ang pagpoproseso ng pagtatransfer na ito ay kinumpirma po ng Commission on Audit. Sa madaling salita, ang nagbigay po ng pondo sa Vice Presidente ay ang Pangulo, hindi po ito pondo na ipinagkaloob, ibinigay o dinesisyonan ng Kongreso. The request was granted, as I said, but the release of the fund happened in the middle of December of 2022. Bagamat naaprubahan po ang kahilingan ni Vice Presidente, ang pondo po ay dumating sa kanyang opisina mid-December na po mga kaibigan. Malapit nang matapos ang taong 2022. Sa mga government officials and some of the employees sa gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga involved sa paggamit at pagliliquidate ng mga budget, kahit sa isang departamento lamang o unit ng isang opisina, standard operating procedure po kasi na ang budget na nakalaan sa loob ng isang taon ay kinakailangang magamit bago matapos ang taon. Yung mga budget po na hindi nagamit ay isasauli po ito sa Department of Budget and Management. Base sa mga experience ko po in the past, being also in the government, at base rin po sa aking mga kamag-anak na nagtatrabaho sa gobyerno, at iba pang mga kaibigan, kakilala na nagtatrabaho sa gobyerno mga kaibigan. Mas mahirap po ang magsauli o magbalik ng pondo sa DBM. Yung mga pondo na mga hindi nagamit, ay isasauli po. Mas mahirap po, mas matrabaho kung ito po ay isasauli. At syempre, sayang naman po yung pondo na nailabas na. Bakit hindi na lamang ito gamitin doon sa mga proyekto? Ngayon kung meron pang naisip na mga proyekto mga kaibigan at ito naman ay align doon sa plano ng unit or departamento, bakit hindi na lamang gamitin? So, mas madali po kasi ang mag-liquidate o magsumite ng mga resibo para nang sa gayon ay mapakinabangan. So, kung ang ginagawa ng mga opisina kapag may mga aktibidades po silang nakaplano mga kaibigan at kapag may sobra po doon sa budget, hindi po tama, pero ito po yung nakaugalian. Kunwari ay nagastos sa pagkain, ibinayad sa mga venue, o kaya naman ay bibili na lamang ng ibang mga gamit na mapakikinabangan ng opisina. Halimbawa, merong natitirang budget na let's say
80,000 or 100,000 pesos. Ang isang departamento, for example, magsasagawa po ng pagpupulong o meeting or planning kung tawagin. So magpaplano po sila, gagamit po sila ng mga bond paper, bibili ng ballpen, yan, mga ganyan po, no? Blackboard, tablet, kung ano-ano po. Tapos pupunta po sila sa isang lugar, doon sila magpaplano. Tapos siyempre may pagkain doon, may bayad sa venue. So, alam nyo yun mga kaibigan, tradisyon po para hindi na maisoli at maibalik yung pondo. Kunwari, may mga meeting, may mga planning na tinatawag. But in reality, ay hindi naman po totoo. Okay? So, ganun po yung ginagawa no, ng karamihan. At dahil hindi naman po ganoon kahigpit at hindi naman maaaring, kumbaga sabihin natin na hindi po ganoon kahigpit ang auditors ng Commission on Audit. Kumbaga yung mga nag-o-audit po, no, ay hindi na masyadong tinitignan kung ano ba yung nakasulat doon sa resibo. Their focus is on the amount ng resibo. Doon sa amount lang nakapokus. Halimbawa, yung amount doon, ito 30,000. Hindi na po nila masyadong ini-scrutinize o tinatanong pa yung ahensya ng gobyerno. Hindi na po nila tatanong, saan itong 30,000 na ito? Para saan itong table na ito? Para saan itong laptop na to? Hindi na po. No? Ang ginagawa na lamang po nila ay ano na lamang, di ba? Yung amount na lamang ang tinitignan nila. No, di ba? Basta't nagtutugma po. No, basta't nagtutugma po doon sa natirang budget, yung mga resibo na isinubmit ng ahensya. That is the system in the government. So, pansinin ninyo mga kaibigan, ang pagre-release ng pondo ay hindi po madali, hindi po mabilis. Kapag nag-request po ng pondo ang isang departamento, for example, halimbawa, magsasagawa po ng isang planning about flood control, tapos naglabas na po sila ng budget na kailangan nila. Bibili, for example, ang LGU ng isang backhoe, ganyan. So, isusubmitin nila po iyon. Approve naman na, pero ang pondo po ay hindi ganun kadali. Okay? So, minsan aabutin ka talaga ng hindi bababa sa 3 buwan. Minsan naman 5 buwan pa. So, balikan ninyo yung naging interview sa mga diskaya. Balikan po ninyo. Sinabi po ng mga diskaya na matagal mag-release ng pondo ang gobyerno. So, nakaka-relate po dito yung mga contractor. Okay? Yung mga contractor na hindi kilala. Yung hindi sikat. Halimbawa po, mga kaibigan, meron akong kakilala na isang kumpanya na related to printing. Sabi ko, kompleto ka naman sa mga requirements, ganyan. Bakit hindi ka sumama o sumali sa mga bidding sa gobyerno? Malalaki yung mga proyekto diyan. So, gagawa ka ng account sa PhilJeps. Tapos, mag-submit ka ng proposal. Sabi ng kakilala ko, hindi na kasi ang dami ko ng proposal, hindi po na-approve. Meron din ibang mga ahensya ng gobyerno na naghahanap sila ng mga suppliers, naghahanap sila ng vendor. Kapag naaprubahan na, napili na nila yung supplier na hinahanap nila, nagkaroon na po ng kontrata. Hindi naman po kaagad-agad nagbabayad ang gobyerno. It takes 3 to 5 months bago lumabas yung pondo. Pero, habang hindi pa po lumalabas yung pondo, as long as there is already a contract
an agreement, dapat ay maumpisahan na po yung yung proyekto. 'Di ba? Kalain nyo yun, uumpisahan na yung proyekto tapos wala pang nilalabas na pondo ang gobyerno. So, sa ganyang sa ganyang sitwasyon mga kaibigan, kung ang kumpanya o ang contractor ay wala pong enough na pondo, ay hindi po nila magagawa yung isang proyekto. Kaya mga kaibigan, kung napanood ninyo yung ilan sa mga legislative hearings sa Kamara at sa Senado, pansin ninyo, karamihan po doon o marami po doon, lalong-lalo na yung gumawa ng ghost project. Saan ka nakakita? No? Saan ka nakakita na pondo muna yung inilalabas bago proyekto? Kasi nga, yung mga kumpanya, yung mga kontraktor, wala namang sapat na pera. Ilan ba yung tao ng Sims? Sa 10. So, paano nila magagawa yung flood control? Magkano ba yung pondo ng Wawaw Builders? Yung Wawaw Builders, ang laki ng proyekto nila. Bilyon. Pero, yung capital nila, kinwestiyon. Diba? Kinwestiyon. So, ganun din po kahit Diskaya. Buti nga Diskaya, at least may maipakita silang pondo. Maybe, enough para magawa yung proyekto nila. So, ganun po ang nangyayari. Natanggap ng Office of the Vice President ang pondo mid-December na. Okay? Like I said, no, matatapos na po ang taon. Ibig sabihin, kailangang ma-maximize ang oras at dapat ay magawa na yung mga dapat nilang gawin. Yung mga proyekto, yung mga activities na dapat nilang isakatuparan, dapat ay magawa at matapos na nila ito bago matapos ang taon. Upang nang sa gayon ay mapakinabangan na. At syempre, yung pondo na naibigay na ay magamit. Kasi kapag hindi po ito nagamit, magpo-propose na naman ng the same project or activity. Tapos poponduhan na naman next year. O di ba? Hindi na nagawa yung proyekto, dumating naman na yung pondo. Aba, gawin na. So kapag hindi po kasi naikasakatuparan yung activity na yun, yung proyekto na yun, isosoli na po yung pondo. So, paano pa matutuloy yung programa, yung proyekto na yun? So, magpo-propose na naman sa susunod na taon, popondohan na naman. So, again, kapag dumating na naman yung pondo at hindi na naman pasok doon sa timeline, December na naman, di ulit na naman. So, akala nyo ba ginagawa ng mga gobyernong ito na yung iba ay, ito inuumpisahan nila. For example, bigyan ko kayo sa probinsya namin. Pansin ko noon, bakbak sila ng bakbak ng kalsada. May mga October, ganyan. November, ganyan nag-uumpisa. Minsan nga, November na nag-uumpisa. Tapos December, di naiiwang nakatiwangwang. Tapos susunod na taon na naman, sasabihin na naman, ay, last year pa yan, bakit hindi na umpisahan? O, umpisahan na naman nila ng October, November. Paunti-unti, pondo ng pondo, kasi nga, isinusole ng isinusole. Yan ay kung sinusoli nga ba, ay kung hindi. O, di problema. So, eto na. The Office of the Vice President submitted the liquidation report to the COA. Kung nakatutok kayong mabuti sa mga hearings, the Commission on Audit admitted na kulang po sila sa mga auditors. Kaya matagal po silang maglabas ng kanilang report. Diba? So, hindi ko po yan ginawa at hindi ko po yan inisip. No? Pinakinggan ko lamang ng paulit-ulit upang maintindihan ang proseso. When the Congress started investigating the confidential fund of the Office of the Vice President, the Commission on Audit is
still in the process of auditing. Hindi pa kasi sila tapos mag-audit. At the course of the legislative hearing, nalaman natin na kulang sila sa mga auditors. The very main reason kaya walang maisagot o sagot how confidential fund was used because of the Commission on Audit lamang ang may karapatang mag-audit. Okay? Pansinin ninyo mga kaibigan, tinatanong po si Vice President Sara Duterte saan niya ginamit ang kanyang confidential fund. Ano po ang kanyang sagot? Let the Commission on Audit release the report. Hintayin ang report ng Commission on Audit. Bakit? Dahil COA lamang po ang may karapatang mag-audit at hindi pa ito tapos. Ngayon kung sasagutin ni Vice President Sara Duterte yung katanungan sa kanya na hindi pa tapos ang report ng COA, baka magkaroon ng mismatch. Siyempre, magiging bias ang Vice Presidente niyan. No? Itataas niya yung kanyang sarili. So, ganun po ang mangyayari. Kaya, ang sagot ni VP Sara, hindi pa tapos ang audit. Tahimik siya, hindi niya sinasagot talaga. Kasi nga po, COA lamang ang may karapatang mag-audit. At hindi ito bahagi o parte sa mga functions ng legislative branch of the government. Ang pag-audit po ay hindi bahagi, hindi kabilang sa mga functions ng mga kongresista o congressman. Pwede po silang magtanong sa resource person, pero hindi po sila pwedeng mag-audit dahil ito po ay trabaho ng COA. The delay of the COA report was used as a weapon to say na walang maipakitang resibo si VP Sara. So, ibig sabihin na delay po yung report ng COA, ginamit po itong paraan. Ginamit po itong sandata ng mga kongresista para ipakita sa publiko na walang resibo ang VP Sara. Pinalabas nilang nilustay ito ni VP Sara dahil ayaw sumagot ni VP Sara dahil walang report mula sa COA. So, sinamantala nila yun na wala pang report ang COA. So, wala pang report kasi hindi pa nga tapos ang audit. And then, lumabas nga po ang COA report. Dito ay sinabi nila na walang discrepancy, walang problema doon sa budget. Clear ang opisina ng Vice President Sara Duterte. There is one official, abogada po siya mula sa COA, ang in-interview po ng Kamara o ng Kongreso tungkol sa budget. Sino po yung nagtanong sa kanyang congressman? Si Acop. No, si Acop ba yun? Okay. Ang tanong ni Acop, tama ba ang paggastos ng OBP sa kanyang confidential fund? Ang sagot po nung taga-COA, oo, tama. Diba? Meron bang nawawalang pera? Wala po. Diba? Wala po. Tanong. Tinanong din po siya, meron bang resibo? No? Meron bang resibo na isinumite ang opisina ni Vice Presidente? Ang sagot ng taga-COA, meron. Oo. So, pansinin ninyo, balikan ninyo yung part ng interview na yun during the 19th Congress. Napangiti si Congressman Acop, di ba? Ibig sabihin,
noon pa lamang alam na nila na malinis ang record ng vice-presidente. Ginamit lamang po ng mga kongresista yung delay ng auditing ng COA. Sinamantala nila yon na wala po silang mapipilit na report para sabihin sa publiko na walang resibo. Nilustay ni Inday Sara ang kanyang budget. That's very clear. Balikan ninyo yun. I-challenge ko kayong lahat. Okay? So, balikan natin yung 2023 na. Yung 2023, hindi po binigyan. Okay? Ganito po yan. Ang opisina po ni Vice President Sara Duterte noong 2023, nag-request po ng 500 million pesos sa kanyang confidential fund. At yung Department of Education naman po, nag-request ng 150 million. O, diba? Ilan yun? 650 million request for confidential fund, both from the OBP and the Department of Education. However, October 23, yung Congress, ayan, tinanggal po nila at hindi nila inaprubahan yung 650 million confidential fund na ni-request po ni Vice President Sara Duterte para sa OBP at para sa DepEd. Okay? At inilipat po ito sa security agencies at kung saan-saang ahensya po. Kagaya nga po doon sa West Philippine Sea. Saan po yun? Sino po yung ahensya na para doon? Sila Tariela. Doon inilagay. So, ibig sabihin, ang confidential fund ng OBP, mga kaibigan, ay natamasa lang nila noong 2022 hanggang 2023. Pero yung 2023 to 2024, wala na pong budget ang OBP. Hindi na po sila binigyan because the Congress denied the allocation. O, diba, mga kaibigan? Okay, so sa susunod na video natin, talakayin natin naman kung bakit nga ba gumamit ng Mary Grace Piatos si Vice President Sara Duterte.